Tahimik na nakatayo si Amara Santos sa loob ng munting kusina. Nanginginig ang mga kamay habang ibinabalik siya ng amoy ng pagkain. Sa gabing maulan, 13 taon na ang nakalipas. Ang gabing siya'y ipinahamak ng sariling kapatid at itinakwil ng ama ng walang paliwanag. Ngayon, habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan at sa mga lihim na sabuatan ni Celeste, napipilitan si Amara na harapin ang pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ngunit babalik ba siya para ipaglaban ang dangal na ninakaw sa kanya o upang tuluyang paghilumin ang pusong matagal nang sugatan? 13 taon na ang lumipas, pero para kay Amara Santos, ang bawat patak ng ulan ay may dalang alaala ng gabing iyon. Ang bawat dagundong ng kulog ay tila sigaw ng kanyang ama. At ang bawat paghampas ng hangin ay kasing lamig ng pagtalikod sa kanya ng sarili niyang pamilya. Ang alaala ay malinaw na parang kahapon lang nangyari. 15 anyos siya noon. Ang kanyang payat na katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig ng bumubuhos na ulan, kundi dahil sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang braso. Ang mga daliri ni Ricardo Santos ay bumaon sa kanyang balat. Nag-iwan ng markang mas matagal maghilom kaysa sa mga pasang makikita sa panlabas. Wala kang kwentang anak. Magnanakaw. Ang bawat salita ay parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Pilit niyang sinalubong ang mga mata ng ama. Mga matang dati puno ng pagmamahal, pero ngayoy nag-aalab sa galit at pagkasuklam. Papa, hindi po totoo yan. Yan, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng unos. Sa likod ng kanyang ama, sa may pintuan ng kanilang mansyon sa Nasugbu, nakatayo ang kanyang ate Celeste. Payapa ang mukha nito, nababalutan ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata nito, sa isang saglit na pagtama ng kanilang paningin, nakita ni Amara ang lahat. Ang tagumpay, ang panunuya, ang kasinungalingan. Si Celeste ang may pakana ng lahat. Pinalaki kita ng maayos, Amara. Binigay ko ang lahat sa'yo. At ito ang isusukli mo? Ang dungisan ang pangalan ng pamilya Santos? Hindi po, Papa. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Amara sa basang damuhan. Ang putik ay dumungis sa kanyang damit, kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso. Mula ngayon, wala na akong anak na nagngangalang Amara. Lumayas ka, at wag na wag ka nang babalik. Iyon na ang huling mga salitang narinig niya bago marahas na isinara ang malaking pinto. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng unos at ang walang katapusang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Doon, sa gitna ng dilim at ulan, namatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Chef Amara, ang sarap po talaga ng adobo sa gata ninyo. Parang luto ng nanay ko. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Amara sa kanyang suki. Salamat po, Aling Nena. Ginawa ko po yan ng may pagmamahal. Ang amoy ng bawang at gata ang pumalit sa amoy ng putik at ulan sa kanyang alaala. Ang mainit at masayang kapaligiran ng kanyang maliit na kainan sa Quezon City, ang kusina ni Ami, ang nagsilbing kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Ito ang mundong binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Mula sa isang dalagitang itinapon sa gitna ng bagyo, si Amara ngayon ay isang matagumpay na babae. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay sanay ng humiwa ng mga sangkap at magtimpla ng pagkaing nagbibigay ginhawa sa iba. Sa bawat platong inihahain niya, ibinubuhos niya ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Apo, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya mula sa counter. Napalingon si Amara at nakita ang kanyang Lola Lourdes, ang tanging tunay na pamilyang nakilala niya. Nakaupo ito sa paborito nitong upuan, may ngiti sa mga labi, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Lola, lumapit si Amara at humalik sa pisngi nito. Okay lang po ba kayo rito?
Hindi po ba kayo naiingayan? Hinaplos ni Lola Lourdes ang buhok ng apo. Ayos lang ako. Ikaw ang iniisip ko. Kanina ka patahimik. Malayo na naman ang narating ng isip mo, ano? Alam ni Amara na hindi niya kayang maglihim sa kanyang lola. Kilala nito ang bawat kislap at bawat anino sa kanyang mga mata. Naalala ko lang po. Mahinang sagot niya. Umuulan po kasi. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lola Lourdes. Ang nakaraan ay isang anino, Amara. Maaari mo itong lingunin, pero hindi mo dapat hayaang habulin ka nito. Naputo lang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok ang isang lalaking may katangkaran. Simple ang suot na t-shirt at maong, ngunit may aura ng kapayapaan at lakas. Si Gabriel De Leon. Gabe! Bati ni Amara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Amara! Lola Lourdes! Magalang na bati ni Gabriel. Ang mga mata ay sandaling tumitig kay Amara. Laging ganoon ang mga tingin ni Gabe. Puno ng pag-aalaga, ngunit may hindi maipaliwanag na pader. Isang distansyang laging naroon sa pagitan nila. Si Gabe ang nakahanap sa kanya noong gabing iyon. Ang anghel na nagligtas sa kanya mula sa unos. Utang niya rito ang kanyang buhay. Tamang-tama ang dating mo, iho. Tikman mo itong bagong luto ni Amara. Alok ni Lola Lourdes. Ngumiti lang si Gabriel. Dumaan lang po ako para ihatid ito. Inilapag niya ang isang paper bag sa counter. Mga paborito mong kesong puti at kamatis mula sa Laguna. Isang pamilyar na init ang gumapang sa puso ni Amara. Si Gabe, laging maalalahanin, laging tahimik na nagbabantay mula sa malayo. Salamat, Gabe. Hindi ka na sana nag-abala. Hindi abala yon. Nagkatitigan sila ng ilang saglit. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Ito ang sayaw na alam na nila. Isang hakbang pasulong, 2 hakbang paatras. Ang tunog ng kanyang telepono ang bumasag sa sandaling iyon. Kinuha ito ni Amara mula sa kanyang bulsa at halos manlamig ang buong katawan niya nang makita ang pangalan sa screen. Atrino David Gomez, ang abogado ng kanilang pamilya. Ang abogadong huli niyang nakausap 13 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag. Hello? Amara, si Attorney Gomez ito. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Napansin ni Lola Lourdes at Gabriel ang biglaang pagbabago sa kanyang anyo. Ang ngiti ay napawi, napalitan ng tensyon. Attorney, bakit po kayo napatawag? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita. May kailangan kang malaman. Hija, tungkol ito sa papa mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Ricardo, ang kanyang ama. Ang pangalang pilit niyang ibinaon sa limot. May sakit siya, Amara. Malubha. At huminto muli ang abogado. Tila naghahanap ng tamang salita. At ano po? Nanginginig na tanong ni Amara. Ang mga sumunod na salita ng abogado ay parang malakas na alon na humampas sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Winasak ito sa isang iglap. Amara, ama mo. Kailangan kanyang makita. Pinapauwi ka niya. Pinapauwi ka niya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Pagkatapos ng tawag, ang masayang ingay sa kusina ni Ami ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Naibaba niya ang telepono sa lamesa, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakakuyom dito na parabang sa pagbitaw niya ay guguho ang lahat. Amara, anong sabi? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Ang kaninang payapang muka ay nabahira ng pagkabahala. Umiling lang si Amara, hindi makahanap ng boses. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Si Lola Lourdes ang lumapit sa kanya, marahang hinawakan ng kanyang balikat. Apo, huminga ka ng malalim. Sumunod si Amara. Ang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga
na parang may kasamang bubog nang sa wakas ay makapagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at mahina. Si Papa, may sakit daw. Malubha, pinapauwi niya ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Nakita ni Amara ang pagbabago sa ekspresyon ni Gabriel. Mula sa pag-aalala, ito'y naging matigas. Isang pamilyar na tigas na nakikita niya tuwing may nagtatangkang saktan siya. At anong gagawin mo? Diretsong tanong ni Gabriel. Hindi nakasagot si Amara. Dahil ang totoo, hindi niya alam. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Amara. Nakahiga siya sa kanyang kama. Nakatitig sa kisame na tila isang blankong screen kung saan ipinapalabas ang mga multo ng kanyang nakaraan. Bawat anino sa kanyang kwarto ay nagiging isang figura mula sa gabing iyon. Nakikita niya ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Naririnig niya ang mga akusasyon nito na humihiwa sa kanyang puso. Magnanakaw. Wala na akong anak na nagngangalang Amara. Napapikit siya ng mariin. Pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng Quezon City ay kumikislap sa ibaba. Isang paalala ng buhay na binuo niya para sa sarili. Malayo sa sakit ng Batangas. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Bakit ngayon pa? Bakit ngayong payapa na siya? Saka ito muling kakatok? Isang marahang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Apo? Gising ka pa? Pumasok si Lola Lourdes. May daladalang isang baso ng maligamgam na gatas. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa at umupo sa tabi ni Amara sa kama. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang nito na ang apo ang unang magsalita. Lola, ano po ang gagawin ko? Basag ang boses na tanong ni Amara. Para saan pa po ang pag-uwi ko? Para muli niya akong itaboy? Para muli niyang sabihin na wala akong kwenta? Ang pait sa kanyang boses ay hindi maitatago. Hinawakan ni Lola Lourdes ang kanyang kamay. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang init ay kumalat sa buong katawan ni Amara. Naiintindihan ko ang takot mo, Apo, at naiintindihan ko ang galit mo. May karapatan ka sa lahat ng yan. Tumingin si Amara sa kanyang lola. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Pero ang pagbabalik na ito, patuloy ng matanda. Hindi mo ito gagawin para sa kanya. Gagawin mo ito para sa sarili mo. Kumunot ang noo ni Amara. Para sa akin? Oo, para sa'yo. Tumango si Lola Lourdes. Para maisara mo na ng tuluyan ang kabanatang yon. Para harapin mo ang anino na matagal mo nang tinatakbuhan. Umuwi ka, hindi para humingi ng tawad sa kanya, kundi para palayain ang sarili mo sa bigat na daladala mo sa loob ng 13 taon. Tumayo ang matanda at lumapit sa luma nitong aparador. Mula sa isang maliit na kahon, may kinuha itong isang bagay. Isang manipis na silver locket, bahagyang kupas na dahil sa katagalan. Ito ang kwintas ng mama mo, sabi ni Lola Lourdes habang inilalagay ang locket sa palad ni Amara. Bago siya mawala, sabi niya, ibigay ko raw ito sa'yo sa araw na kakailanganin mo ng lakas ng loob. Siguro, ito na ang araw na iyon. Binuksan ni Amara ang locket. Sa loob ay may isang maliit na larawan. Isang masayang Amara noong bata pa. Yakap-yakap ng kanyang ina. Isang pagmamahal na puro at walang bahid ng anumang sakit. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ng kwintas. Ang lamig ng metal ay nagbigay ng kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan ni Amara at Gabriel ay halos nahihipo. Habang naghahanda ng almusal si Amara sa kanyang kusina, pumasok si Gabriel. Ang mukha ay seryoso. Huwag mong sabihing nakapagdesisyon ka na. Simula ni Gabriel, ang boses ay mababa at may diin. Huwag mong sabihing babalik ka. Hinarap siya ni Amara. Ang determinasyon ay malinaw sa kanyang mga mata. Kailangan kong pumunta, Gabe. Bakit? Halos pasigaw na tanong ni Gabriel. Lumapit ito
at marahang hinawakan siya sa braso. Bakit ka babalik sa lugar na halos pumatay sa'yo? Sa mga taong sumira sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pag-aalala at sa ilalim nito, sa isang bagay na hindi pa handang ipakita ni Gabriel, takot. Amara, nakita kita noon, sabi nito. Masumina ang boses. Nakita ko kung paano kanila winasak. Hindi ko kayang, hindi ko kayang makita ulit yon. Marahang inalis ni Amara ang kamay ni Gabriel sa kanyang braso. Tinitigan niya ito sa mata. Ang puso niya ay kumikirot para sa sakit na nakikita niya rito, ngunit kailangan niyang maging matatag. Iba na ngayon, Gabe, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi na ako ang batang 15 anyos na umiiyak sa gitna ng ulan. Kailangan kong harapin to para sa sarili ko. Isang buntong hininga ng pagkabigo ang pinakawalan ni Gabriel. Tumalikod ito, hindi makapaniwala sa narinig. Walang nagawa, kundi ang tumango ng dahan-dahan. Nang hapong iyon, nag-empake si Amara. Isang maliit na bag lang ang kanyang dinala, sapat lang para sa ilang araw. Bago umalis, tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng may maliliit na peklat sa puso, pero buo ang pagkatao. Hinawakan niya ang locket na nakasabit sa kanyang leeg. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Nang lumabas siya ng kanyang silid, naghihintay si Gabriel sa sala. Wala nang galit sa mukha nito. Tanging lungkot at pag-aalala na lamang. Hindi na ito nagsalita. Alam niyang buo na ang desisyon ni Amara. Ang tanging sinabi niya bago ito tuluyang umalis ay, "Mag-iingat ka, Amara. Tawagan mo ako." Tumango si Amara at tuluyan ng lumabas ng pinto. Iniwan si Gabriel na nakatayo roon. Isang tahimik na aninong puno ng agam-agam. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang paglalakbay sa nakaraan. Bawat puno ng niyog at malawak na bukirin na kanyang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Mga alaalang masaya, bago pa ito nabahiran ng lason ng kasinungalingan. Pagdating sa Nasugbu, sumakay siya ng tricycle. Habang papalapit sa kanilang lugar, bumibigat ang kanyang paghinga. At nang sa wakas, ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang pamilyar at nagtataas ang gate. Ang puso ni Amara ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumaba siya, nagbayad, at huminga ng malalim. Lumapit siya sa gate at pinindot ang intercom. Pagkatapos ng ilang saglit, isang mekanikal na tunog ang narinig niya. Dahan-dahan, bumukas ang malaking gate na bakal. At sa pagbubukas nito, tila huminto ang mundo ni Amara. Nakatayo sa dulo ng mahabang driveway, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, ang kanyang kapatid, si Celeste. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Sa mga labi nito ay may isang ngiti. Isang ngiting kasing perpekto at kasing lamig ng marmol. Bawat hakbang ni Amara sa mahabang driveway ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, na bumalik sa kaligtasan ng Quezon City. Ngunit ang lakit sa kanyang dibdib ay tila isang malamig na angkla. Pinapanatili siyang matatag. Para sa sarili ko, para sa kapayapaan. Nakatayo si Celeste sa may pinto, hindi gumagalaw, na parang isang reynang naghihintay sa pagdating ng isang alipin. Habang papalapit si Amara, mas lalong nagiging malinaw ang perpektong imahe nito. Walang gusot sa damit, walang hibla ng buhok na wala sa lugar. Isang imahe ng kontrol. Nang nasa harapan na niya ito, ang ngiti ni Celeste ay lumawak. Amara, sa wakas nagbalik ka. Bago pa man makasagot si Amara, ikinulong na siya ni Celeste sa isang yakap. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang yakap ay mahigpit, ngunit walang init. Parang yakap ng isang ahas bago nito sakmalin ang kanyang biktima. "Namiss kita, kapatid," bulong ni Celeste sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit, ngunit ang mga salita ay nagyayelo. Humiwalay si Amara sa yakap.
Pilit na pinanatili ang kalmadong ekspresyon. Celeste, iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Halika, pumasok ka, sabi ni Celeste. Ipinapakita ang daan papasok na para bang si Amara ay isang bisita. Naghihintay na si Papa. Ang loob ng mansyon ay tulad pa rin ng dati, ngunit may kakaibang lamig. Ang mga muebles ay makintab. Ang sahig ay kumikinang, ngunit ang pakiramdam ay hindi na ito isang tahanan. Isa na itong museo. Maganda, tahimik, at walang buhay. Dinala siya ni Celeste sa master's bedroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip si Amara sa loob, nakahiga sa malaking kama, ang kanyang ama, si Ricardo Santos. Ang dating malakas at nakakatakot na figura ay ngayoy nangayayat na. Ang balat ay kulay abo. May nakakabit na kung ano-anong tubo sa kanyang braso. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Amara. Sa kabila ng lahat, ama pa rin niya ito. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay sumalubong sa kanya. Malayong malayo sa amoy ng masasarap na pagkain sa kanyang kusina. Papa? Mahinang tawag niya. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang paningin. May nakita siyang kislap, isang kislap ng pagkakilala, marahil ng gulat. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Walang anumang emosyon, walang pagsisisi, walang pagmamahal. Ang tanging ginawa nito ay ang dahan-dahang pagpihit ng ulo sa kabilang direksyon. Tinalikuran siya. Muling sinaksak ng tila 1,000 karayom ang puso ni Amara. Ito na nga ba ang sinasabi ni Gabriel? Ito ang dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik. Ang pagtalikod na yon ay mas masakit pa kaysa sa malakas na sigaw o sampal. Pagpasensyahan mo na si Papa. Biglang nagsalita si Celeste mula sa kanyang likuran. Ang boses ay puno ng huwad na awa. Mahina pa siya. Ang mga gamot ay nakakaapekto sa kanyang pag-iisip. Ngunit alam ni Amara ang totoo. Hindi gamot ang dahilan. Ang pagtalikod na yon ay isang desisyon. Kinagabihan, ang hapunan ay isang pagtatanghal ng pagkukunwari. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa na gawa sa nara. Isang malawak na espasyo ang naghihiwalay sa kanila. Ang mga pagkain ay magaganda at mukhang masasarap. Ngunit para kay Amara, lahat ay walang lasa. Si Celeste ang walang tigil sa pagsasalita. Naging mahirap ang mga nakaraang taon, Amara. Lalo na nang magkasakit si Papa. Sabi nito habang eleganteng humihiwa ng steak. Ako na ang nag-asikaso ng kumpanya. Ako na rin ang nag-alaga sa kanya. Minsan nga hindi na ako nakakatulog. Pero anong magagawa ko? Pamilya tayo, di ba? Gagawin natin ang lahat para sa isa't isa. Ang bawat salita ay isang patutsada. Isang karayom na nakatutok kay Amara. Hindi umimik si Amara. Pinanatili ang tingin sa kanyang plato. Nakikita niya ang laro ni Celeste. Ang pagpapakita nito ng sakripisyo para ipamukha kay Amara na siya ang nagpabaya. Hindi na niya natiis ang bigat ng hangin sa loob ng dining hall. Dahan-dahan siyang tumayo. Medyo lalabas lang ako para magpahangin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Celeste. Naglakad siya palabas patungo sa hardin sa likod bahay. Ang nag-iisang lugar sa bahay na yon na may daladalang masasayang alaala. Ang amoy ng sampagita at rosal ay sumalubong sa kanya. Dito sila madalas maglaro ng kanyang ina. Dito siya tinuruan nitong mangarap. Pero ang mga alaala ay nababalutan na rin ng anino ng nakaraan. Ang ganda pa rin ng hardin, di ba? Halos mapatalon si Amara nang marinig ang boses ni Celeste sa kanyang likuran. Nakatayo ito roon. May hawak na 2 kopita ng alak. Inabot nito ang isa sa kanya. Tinanggap ito ni Amara, ngunit hindi ininom. Inalagaan ko ito. Tulad ng pag-aalaga ko sa lahat ng iniwan ni Mama, sabi ni Celeste. Ang tingin ay nasa malayo. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya.
Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Sana sa pagbabalik mo, natuto ka ng pahalagahan ng pamilya. Hindi na napigilan ni Amara ang sarili. Ang pamilyang hindi ka itinataboy. Malamig niyang tugon na wala ang ngiti sa mukha ni Celeste sa isang iglap, napalitan ng isang panandaliang kislap ng galit bago nito muling naibalik ang kanyang maskara. Ngumiti itong muli, mas matamis, mas mapanganib. Alam mo, pagod ka na siguro sa biyahe. Hayaan mong ihatid kita sa dati mong kwarto. Inayos ko yon para sa'yo. May naguudyok sa kalooban ni Amara na tumanggi, ngunit sumunod na lamang siya. Isang bahagi sa kanya ang gustong maniwala na baka, sa kabila ng lahat, may natitira pang kabutihan sa puso ng kanyang kapatid. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Huminto sila sa harap ng isang pamilyar na pinto sa dulo ng pasilyo, ang dati niyang kwarto. Dahan-dahang pinihit ni Celeste ang doorknob at binuksan ang pinto. Heto na tayo, masayang sabi nito. Ngunit nang tumingin si Amara sa loob, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kwarto ay hindi na isang kwarto. Isa na itong bodega. Ang kanyang kama ay wala na. Ang mga dingding na dati kulay rosas ay napalitan ng mga naglalakihang kahon na puno ng alikabok. Ang mga lumang sirang kasangkapan ay nakatambak sa isang sulok, nababalutan ng puting tela na parang mga multo. Ang lahat ng bakas ng kanyang pagkabata, ang mga poster, ang mga libro, ang maliliit na gamit ay naglaho na parang bula. Ito ay isang kumpletong isang malinaw na mensahe. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw, habang ang kirot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib, mas malalim kaysa sa pagtalikod ng kanyang ama kanina. Tumayo si Celeste sa may pintuan, pinapanood ang reaksyon niya. Ang ngiti sa mga labi nito ay matagumpay at walang bahid ng anumang awa. Mga basura lang naman yan, di ba? Sabi nito sa isang malambing ngunit nakakainsultong boses. It's time to move on. Sinarado ni Celeste ang pinto ng guest room kung saan niya pansamantalang pinatuloy si Amara. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tahimik at kontrolado. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Nang makapasok sa kanyang malawak at eleganteng kwarto, huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na may gold leaf frame. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng perpekto mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay mahinahon, ang ngiti ay matamis, ang postura ay puno ng kumpiyansa. Ito ang imaheng binuo niya sa loob ng 13 taon. Ang imahe ng isang mabuti at mapagsakripisyong anak at kapatid. Ngunit ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Sa likod ng perpektong maskara, nakita niya ang pagod, ang pagkabalisa, at higit sa lahat, ang takot. Ang pagbabalik ni Amara ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang payapang lawa, winawasak ang katahimikang matagal niyang iningatan. Para sa iyo ang lahat ng ito, Celeste. Bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay marahang humahaplos sa malamig na salamin. Pinaghirapan mo to. Karapat-dapat ka rito. Walang sino man ang pwedeng umagaw nito sa'yo, lalo na siya. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago muling isinuot ang maskara ng pagkalinga. Oras na para sa kanyang pagtatanghal. Marahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang ama. Dala niya ang isang tray na may isang mangkok ng mainit na lugaw. Nakita niya si Ricardo na nakatingin sa kawalan. Ang muka ay blanko. Papa. Malamig niyang tawag habang lumalapit. Oras na po para kumain. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na sinimulang subuan ng ama. Sa bawat kutsara, nagsasalita siya sa isang boses na puno ng pag-aalala. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Nakita ko po si Amara kanina. Mukhang malaki na ang ipinagbago niya. Sabi niya, maingat na pinipili ang bawat salita.
Nakita ko po ang lungkot sa mga mata niya, Papa. Siguro'y dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Hindi umimik si Ricardo, ngunit nakita ni Celeste ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Itinatanim niya ang binhi. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Patuloy niya. Alam niyo naman, bawal sa inyo ang ma-stress. Sana lang po ay hindi na siya gumawa ng gulo. Sana ay para sa kapakanan ninyo ang dahilan ng kanyang pagbabalik at hindi para sa pera. Iyon na yon, ang salitang pera. Isang lason na dahan-dahan niyang ipinapatak sa isipan ng kanyang ama. Itinigil ni Ricardo ang pagnguya. Tumingin ito sa kanya. Doon sa mga matang iyon, nakita ni Celeste ang pagbabalik ng dating tigas, ang pagbabalik ng pagdududa. Ngumiti si Celeste sa kanyang isipan. Ang mahinang hari ay madaling manipulahin. Pagkatapos niyang patulugin ng ama, mabilis siyang nagpalit ng damit. Isang simpleng itim na bestida at malaking salamin sa mata. Lihim siyang lumabas ng mansyon gamit ang sasakyan sa likod. Kailangan niyang tapusin ang isang mas mahalagang problema. Nagmaneho siya papunta sa isang tagong lugar sa bayan, isang abandonadong bodega malapit sa daungan. Ang amoy ng alat at nabubulok na isda ay kabaliktaran ng halimuyak sa kanyang hardin. Dito, sa gitna ng dilim at basura, naghihintay ang tunay na dumi ng kanyang buhay. Isang lalaking magulo ang buhok at may anino ng balbas ang lumabas mula sa isang sulok. Si Rico, ang kanyang lihim na kasintahan, ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nasaan na ang pera, Celeste? Bungad nito, walang anumang paglalambing sa boses. Huminahon ka, Rico. Ginagawan ko na ng paraan. Malamig niyang sagot. Paraan? Tumawa ito ng mapakla. 1 linggo na ang nakalipas. Hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko sa sugal. Kung hindi ako makakabayad, idadamay kita. Sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa atin at sa perang ninakaw mo sa kumpanya ng pamilya mo noon pa. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Celeste. Ang utang na ito, ang tunay na dahilan kung bakit niya sinira si Amara 13 taon na ang nakalipas, ay muling bumabalik para multuhin siya. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Pakiusap niya, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Malapit na. Kapag nakuha ko na ang mana, babayaran kita ng higit pa sa kailangan mo. Hinawakan siya ni Rico ng mahigpit sa braso. Wala na akong panahon, Celeste. Kailangan ko yan ngayon na. O baka naman, mas gusto mong malaman ng kapatid mong si Amara ang lahat. Nabalitaan kong nagbalik na siya. Siguradong matutuwa siyang malaman ang katotohanan. Sa pagbanggit ng pangalan ni Amara, ang takot ni Celeste ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Sa isang malakas na hila, binawi niya ang kanyang braso. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Mariin niyang sabi. Ang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Aayusin ko to. Bigyan mo ako ng 2 araw. Bumalik siya sa mansyon na may mabigat na dibdib. Ang kanyang perpektong mundo ay nasa bingit ng pagguho. Kailangan niyang kumilos. At kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pumasok siya sa library ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay dating nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon, tila sinasakal siya nito. Binuksan niya ang safe na bakal at inilabas ang mga financial statement ng kumpanya. Sinuri niya ang bawat numero, ang bawat transaksyon. Hinahanap niya ang isang butas, isang maliit na pagkakamali na maaari niyang gamitin laban kay Amara. Wala siyang makita. Malinis ang lahat. Sa sobrang pagkabigo, inihagis niya ang mga dokumento sa lamesa. Napatingin siya sa isang silver picture frame na nakapatong doon. Ito ay isang lumang larawan ng kanilang pamilya. Si Ricardo, ang kanyang ina, at silang 2 magkapatid. Nakangiti ang lahat, ngunit ang mga mata ni Celeste ay nakatutok sa isang detalye. Ang kanyang ama
ay nakatingin kay Amara ng may pagmamalaki. Ang kanyang ina ay mas mahigpit ang yakap kay Amara. At siya, si Celeste, ay nasa gilid, bahagyang malayo, na para bang isang karagdagan lamang sa eksena. Isang pamilyar na kirot ng inggit ang muling sumariwa. Bakit laging si Amara? Kahit noong mga bata pa sila, si Amara ang paborito. Si Amara ang laging bida. At kahit ngayong wala na ito, ang anino nito ay sapat na para sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi, mariin niyang bulong. Ako ang narito. Ako ang nagtiis. Ako ang nag-alaga kay Papa. Sa akin nararapat ang lahat ng ito. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung walang butas, gagawa siya ng butas. Kung walang kasalanan, lilikha siya ng kasalanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero para sa maruming trabaho. Sumagot ito sa pangalawang ring. Sino to? Tanong ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. May trabaho ako para sa'yo. Ibinigay niya ang pangalan ni Amara at ang address ng kusina ni Ami sa Quezon City. Ano ang kailangan kong gawin? Isang masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Celeste habang nakatingin pa rin sa larawan ni Amara. Siguraduhin mong magmumukha siyang masama. Mas masama pa kaysa dati. Nakatayo si Amara sa gitna ng bodega na dati niyang kwarto, napapaligiran ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang bawat kahon na puno ng alikabok ay isang insulto. Ang bawat sirang kasangkapan ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang sakit ay matalim, ngunit sa ilalim ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, galit. Isang malinis at nag-aapoy na galit. Hindi na siya ang batang iiyak na lang sa isang sulok. Ang ginawa ni Celeste ay hindi lang isang simpleng pagmamalupit. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa pagkakataong ito, lalaban si Amara. Bumalik siya sa guest room. Isinara ang pinto at huminga ng malalim. Naalala niya ang sinabi ni Lola Lourdes. Gawin mo ito para sa sarili mo. Tama ang kanyang lola. Hindi na ito tungkol sa pagpapatawad o paghingi ng pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Kinuha niya ang kanyang telepono at walang pag-aalinlangang dinial ang numero ni Attorney Gomez. Amara, may problema ba? Sagot ng abogado. Ang boses ay nag-aalala. Attorney, kailangan ko po ang tulong ninyo. Mariing sabi ni Amara. Ang boses ay matatag. Alam kong matagal na po ito, pero gusto ko pong buksan muli ang kaso tungkol sa perang ininakaw ko. 13 taon na ang nakalipas. May pakiramdam po akong may tinatago si Celeste. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Nang magsalita muli, si Attorney Gomez may bagong bigat sa kanyang boses. Ang totoo, Hiya, ni minsan ay hindi ako naniwala sa paratang na yon. Pero wala akong nagawa noon. Bata ka pa at ang salita ng papa mo ang batas. Isang maliit na titis ng pag-asa ang sumiklab sa dibdib ni Amara. May isang taong naniwala sa kanya. Magkita tayo, sabi ng abogado. Pero hindi dyan sa mansyon. Masyadong mapanganib. Alam mo ba ang lumang kapihan malapit sa plaza? Bukas, 10:00 ng umaga. Huwag kang magsasabi kahit kanino, lalo na kay Celeste. Kinabukasan maingat na lumabas si Amara ng mansyon. Siniguradong hindi siya mapapansin. Habang naglalakad siya sa pamilyar na daan, patungo sa bayan, ang bawat anino ay tila isang espiya. Ang bawat tunog ay nagpapakaba sa kanya. Nang malapit na siya sa kapihan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at ang puso ni Amara ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Sakay na. Si Gabriel, narito siya. Sa Batangas, napatulala si Amara. Gabe,
Anong, anong ginagawa mo rito? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, sabi nito. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. At sa tingin mo ba talaga, hahayaan kitang harapin ito ng mag-isa? Huminga ito ng malalim. Hindi kita iiwan mag-isa dito, Amara. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig niyang kaluluwa. Walang tanong, pumasok siya sa sasakyan. Ang pagkakaroon ni Gabriel sa kanyang tabi ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na kailangan niya pala. Ang kanilang pag-uusap ni Attorney Gomez ay nagpatibay sa kanyang hinala. Ipinakita ng abogado ang mga kopya ng lumang financial records. Walang matibay na ebidensya noon, Amara. Ang tanging basihan ay ang salaysay ni Celeste at ng isang accountant na bigla na lang nag-resign at umalis ng bansa pagkatapos ng insidente. Kailangan nating mahanap ang mga orihinal na dokumento, sabi ni Amara. Nasa library ng papa mo ang lahat ng yon, sagot ng abogado. Pero mahigpit na binabantayan ni Celeste ang lugar na iyon. Nang gabing iyon, sa isang maliit na inn na tinuluyan ni Gabriel, ang kanilang silid ay naging isang war room. Nakuha ni Attorney Gomez ang mga kahon ng mga lumang dokumento mula sa opisina gamit ang isang legal na pakiusap, ngunit kailangan nilang salain ang lahat. Ang sahig ay napuno ng mga folder at ledger. Magkatabi silang nakaupo ni Gabriel. Ang ilaw lamang mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay liwanag sa kanilang seryosong mga mukha. Ang hangin ay puno ng amoy ng lumang papel at determinasyon. Sa kanilang paghahanap, ang kanilang mga mundo ay tila lumiliit. Nagiging silang dalawa na lamang laban sa kasinungalingan ng nakaraan. May mga sandaling nagkakatinginan sila, isang tahimik na pag-unawa ang dumadaloy sa pagitan nila. Minsan, sabay nilang inabot ang iisang folder at ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Amara at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Sorry, halos sabay nilang sabi na sinundan ng isang maliit na tawa. Sa gitna ng tensyon, ang mga maliliit na sandaling iyon ay isang paalala na may buhay pa rin sa labas ng sakit. Ilang oras ang lumipas. Ang pagod at pagkabigo ay nagsimula nang gumapang sa kanila. Tila wala silang makitang anumang kahina-hinala. Baka wala talaga tayong makita, Gabe, sabi ni Amara. Ang boses ay pagod. Huwag kang sumuko, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga papeles. Nandito na tayo. At pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo, nakita ito ni Amara. Isang invoice, isang malaking halaga ang nakasulat, ₱250,000. Ang bayad ay para sa professional consultation services sa isang kumpanyang hindi pamilyar, pero hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa, 3 araw bago siya pinalayas, at ang pirma sa ilalim para aprubahan ang bayad. Malinaw at eleganteng nakasulat. Celeste Santos. Gabe, sabi ni Amara, ang boses ay nanginginig. Tingnan mo to. Lumapit si Gabriel at tiningnan ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Anong kumpanya ito? At bakit ganito kalaki ang bayad para sa isang consultation? Ito na, ang unang bitak sa perpektong pader na itinayo ni Celeste. Ito na ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Hindi pa nito pinapatunayan ang lahat, pero ito ay isang simula. Isang napakalaking simula. Tumayo si Amara, hawak-hawak ang papel na parang isang gintong tiket. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay hindi na isang titis lamang. Isa na itong apoy. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa bagong tuklas na determinasyon. Kailangan naming malaman ito. Kailangan nilang malaman ang lahat. Niyakap niya ang mga dokumento sa kanyang dibdib at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Gabriel.
bakas ang pag-aalala. Humarap si Amara. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng tapang na hindi niya kailanman naramdaman noon. Pabalik sa mansyon, oras na para harapin sila. Naglakad siya sa pasilyo ng mansyon na para bang pag-aari niya ito. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa harap ng pinto ng silid ng kanyang ama. Mula sa loob, naririnig niya ang malambing na boses ni Celeste. Kumatok siya ng malakas. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Celeste. Ang mukha ay nagulat bago muling ngumiti ng peke. Amara, anong hindi na niya ito pinatapos. Dumiretso siya ng tingin sa kanyang amang nakahiga sa kama. At sa isang boses na malinaw at matatag, sinabi niya ang mga salitang magsisimula ng isang bagong bagyo. Papa, may kailangan po kayong malaman tungkol sa pera na nawala. 13 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ni Amara ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila usok na nagpabigat sa hininga ng lahat. Papa, may kailangan po kayong malaman tungkol sa pera na nawala. 13 taon na ang nakalipas. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog mula sa heart monitor sa tabi ng kama. Ang peking ng papeng ngiti ni Celeste ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng maingat na pagkalito. Tumingin ito kay Amara, pagkatapos ay sa kanilang ama, na para bang si Amara ay isang baliw na bigla na lang pumasok. Si Ricardo naman ay bahagyang kumilos. Ang mga mata ay nagpapakita ng kislap ng interes sa unang pagkakataon. Buong tapang na humakbang si Amara papalapit. Inilapag niya ang invoice sa kumot na nakatakip sa kanyang ama. Ito po, isang bayad na nagkakahalaga ng ₱250,000 sa isang kumpanyang hindi kilala. Pinirmahan po ni Ate Celeste. 3 araw bago ninyo ako pinalayas. Tinitigan ni Ricardo ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Celeste, anong ibig sabihin nito? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Sa isang iglap, inasahan ni Amara na makita ang gulat o takot sa mukha ng kanyang kapatid. Ngunit ang nakita niya ay isang kalmadong buntong hininga, isang buntong hiningang puno ng pagod at awa. Hey Amara, malungkot na sabi ni Celeste na para bang siya ang biktima. Akala ko ba na pag-usapan na natin ito? Akala ko ba kaya ka bumalik ay para makipag-ayos? Lumapit si Celeste sa isang lumang aparador at mula roon ay kumuha ng isang manipis na folder. Kalmado niyang binuklat ito sa kama, sa tabi mismo ng ebidensya ni Amara. Papa, Amara, tingnan ninyo, sabi niya sa isang boses na parang guro na nagpapaliwanag sa isang mabagal na estudyante. Oo, pinirmahan ko yan. Isa yang paunang bayad para sa isang bagong proyekto, isang expansion plan. Ngunit kinansela ang proyekto makalipas ang 2 araw. At heto, itinuro niya ang isang dokumento sa kanyang folder, ang liquidation report at ang official receipt na nagpapatunay na ang buong halaga ay naibalik sa account ng kumpanya. Siguro'y hindi mo lang napansin ito sa pagmamadali mong maghanap ng butas, Amra. Ang bawat salita ni Celeste ay tumpak at propesyonal. Ang mga dokumentong ipinakita niya ay mukhang lehitimo. Napatingin si Amara sa mga papel, pilit na hinahanap ang anumang mali. Ngunit wala. Ang lahat ay perpektong nakaayos, isang perpektong kasinungalingan. Hindi, bulong ni Amara. Hindi ito totoo. Doon nagsimulang gumanap si Celeste. Tumingin ito sa kanilang ama. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malungkot. Papa, sinubukan ko po. Sinubukan ko siyang tanggapin muli. Pero heto na naman tayo. Humarap itong muli kay Amara. Ang boses ay nagsimulang manginig. Bakit, Amara? Bakit mo to ginagawa? Kulang pa ba ang sakit na idinulot mo sa pamilyang ito? Bumalik ka lang ba dito para guluhin ang isip ni Papa? Para ipamukha sa kanya na nagkamali siya?
Hindi. Gusto ko lang malaman ang totoo. Giit ni Amara. Ang totoo? Tumawa si Celeste ng mapakla at pagkatapos, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang perpektong kumikinang sa ilaw ng lampara. Ang totoo ay nandito ako sa loob ng 13 taon. Ako ang nag-alaga kay Papa. Ako ang sumalo sa lahat ng problema ng kumpanya. Nasaan ka? Nasaan ka noong kailangan ka namin? Ang bawat tanong ay isang sampal. Bawat patak ng kanyang luha ay isang akusasyon. Gusto mo lang siyang mamatay na. 'Di ba? Humagulgol si Celeste. Gusto mong makuha ang lahat para sa sarili mo. Bumalik ka para sa pera. Tama na. Ang sigaw ni Ricardo ay dumagundong sa buong silid. Mas malakas kaysa sa kulog noong gabing pinalayas si Amara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo. Hindi kay Celeste, kundi kay Amara. Akala ko nagbago ka na. Sabi nito, ang boses ay nanginginig sa matinding pagkabigo. Binigyan kita ng isa pang pagkakataon. At muli, sinira mo ang tiwala ko. Papa, hindi po totoo yan. Nililin lang niya kayo. Pagmamakaawa ni Amara, ang luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga mata ni Ricardo ay sarado na sa kanya. Ang tanging nakikita nito ay ang umiiyak na si Celeste, ang kanyang mabuting anak, at si Amara, ang magnanakaw, ang manggugulo. Ang sakit ng nakaraan at ang laso ng kasalukuyan ay nagsanib. Wala kang puso, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang kapatid mo ay naghihirap at ikaw ay nandito para dagdagan pa yon. Wala kang pinagkaiba sa isang buwitre. Tumayo ito o sinubukang tumayo. Nanginginig sa galit. Lumayas ka. Ang mundo ni Amara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang eksena ay umuulit. Mas masakit, mas brutal. Lumayas ka. Sigaw muli ni Ricardo. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Nakatayo lang si Amara, hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay hindi lang nadurog. Ito ay pinulbos. Ang pag-asa na binuo niya sa loob ng ilang oras ay nawasak sa isang iglap. Tinalikuran siya ni Ricardo. Niyakap nito si Celeste na lalo pang humagulgol sa balikat nito. Sa ibabaw ng balikat ng kanilang ama, nakita ni Amara ang mga mata ni Celeste. Sa isang saglit na wala ang mga luha. Ang nakita niya ay ang parehong tingin mula sa gabing iyon. Isang tingin ng malamig at absolutong tagumpay. Parang isang zombie na naglakad si Amara palabas ng silid. Hindi niya naramdaman ang sahig sa kanyang mga paa. Hindi niya narinig ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Naglakad siya sa pasilyo, sa hagdanan, at palabas ng malaking pinto ng mansyon na para bang isang multo. Ang mainit na hangin ng Batangas ay sumalubong sa kanya. Ngunit ang kanyang nararamdaman ay isang nagyeyelong lamig sa loob. Doon, sa dulo ng driveway, nakatayo si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay. Nang makita siya nito, ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng sakit. Alam na nito, nakita na nito sa kanyang mga mata ang nangyari. Lumapit ito sa kanya, ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumingala si Amara. Ang luha ay umaagos na parang ulan sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang lalaking laging nagbababala sa kanya, ang lalaking sinuway niya. At sa isang boses na basag at puno ng pagsisisi, sinabi niya ang mga salitang wawasak din sa puso nito. Tama ka, bulong niya. Tama ka. Sana hindi na lang ako bumalik. Ang biyahe pabalik sa inn ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Amara, nakaupo sa passenger seat ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit alam ni Gabriel na wala itong nakikita. Ang mga luhang tumuyo sa kanyang pisngi ay nag-iwan ng bakas na parang mga bitak
Sa isang magandang florera, isa siyang imahe ng pagkawasak. At sa bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan, isang tinik naman ang bumaon ng mas malalim sa puso ni Gabriel. Tama ka, sana hindi na lang ako bumalik. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal o sumpa. Dahil ang mga salitang iyon ay totoo, binalaan niya ito, pinigilan niya ito, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi ang panoorin itong masaktan muli. Tulad ng dati. Pagdating nila sa kanilang tinutuluyan na unang bumaba si Amara, naglakad ito papasok na parang isang kaluluwang ligaw. Iniwan si Gabriel na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang halimaw ng galit at pagkabigo sa loob niya. Pumasok siya sa silid at nakita si Amara na nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukang humanap ng mga salitang makakapagbigay ginhawa. Amara, mahina niyang simula. Magpahinga ka na muna. Hindi ito gumalaw. Lumapit si Gabriel at umupo sa tabi nito. May isang maingat na distansya sa pagitan nila. Amara, kakausapin ko si Attorney Gomez. Gagawa ng ano, Gabe? Putol nito. Ang boses ay walang buhay. Anong gagawin natin? Harapin ulit sila? Para ano? Para muli akong ipagtabuyan? Para muli akong tawaging sinungaling? Tumingala ito at sa wakas ay tiningnan siya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at sa ilalim nito, isang bagay na mas tumusok sa puso ni Gabriel. Puot. Puot na nakatutok sa kanya. Huwag kang umarte na parang naiintindihan mo. Sabi nito, ang boses ay biglang tumaas. Sinusubukan kong tumulong, sagot ni Gabriel. Ang sarili niyang pasensya ay nauubos na. Tumulong? O sabihing, see? I told you so? Tumayo ito at hinarap siya. Masaya ka na ba, Gabe? Masaya ka na bang nakita mong tama ka? Na dapat pala ay hindi na lang ako lumaban? Na dapat ay hinayaan ko na lang silang yurakan ako? Ang bawat salita ay isang akusasyon. Hindi yan totoo, Amara. Talaga? Dahil ang naririnig ko lang mula sa'yo ay huwag. Hindi kaya. Masasaktan ka lang. Ni minsan ba, naniwala ka bang kaya kong harapin to? Doon, sumabog ang lahat ng pinipigil ni Gabriel. Oo, kaya nga kita pinipigilan dahil ayokong makita kang masaktan ulit. Sigaw niya pabalik. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ayokong makita kang wasak na naman dahil sa kanila. Ang kanyang mga salita na nagmula sa pag-aalala ay lumabas na parang isang paghatol. Kitang-kita niya kung paano ito tumama kay Amara. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na sakit. Ang sigaw na yon ay nagbukas ng isang pinto sa isipan ni Gabriel. Isang pinto na matagal na niyang pilit na isinasara. Biglang nagbago ang anyo ni Amara sa kanyang paningin. Ang mukha nito ay naging mukha ng isang batang lalaki. Mga 10 taong gulang, may pasa sa braso at takot sa mga mata. Mr. De Leon. Nasa isang malamig at puting opisina si Gabriel. Ang kanyang superior, isang babaeng nasa mga 50 anyos, ay nakaupo sa kanyang desk. Ang mga kamay ay magkasalikop. Pinag-aralan namin muli ang kaso ni Marco. Sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Ang kwento ng ina ay kapani-paniwala. Ang mga paliwanag niya tungkol sa mga pasa ng bata, tinanggap namin. Tumango lang si Gabriel, ang lalamunan ay tuyo. Pero nagkamali tayo, Gabe. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagtiwala tayo sa maling tao. Ang stepfather, may nakakita. Huli na ang lahat. Nakatitig lang si Gabriel, hindi maintindihan ang sinasabi nito. Ang bata, wala na siya, Gabe. Ang 3 salitang yon ay isang bombang sumabog sa kanyang kaluluwa. Ang tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nabigo siya.
Nagtiwala siya sa salita ng isang matanda, laban sa takot sa mata ng isang bata. At dahil doon, isang buhay ang nawala. Ang buhay na dapat niyang prinotektahan. Bumalik si Gabriel. Kay Gabriel sa kasalukuyan, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Amara. Isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Hindi niya kaya. Hindi na niya kaya. Tumalikod siya at walang salitang lumabas ng silid. Sumakay siya sa kanyang kotse at humarurot paalis. Walang patutunguhan. Huminto siya sa isang madilim na tabi ng kalsada. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Doon, sa loob ng sasakyan, ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon ay sumabog. Sinuntok niya ang manibela. 1, 2, 3 beses. Ang sakit sa kanyang mga kamay ay walang-wala, kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang multo ni Marco. At ang multong iyon ang sumisira sa tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Si Amara. Nakikita niya si Marco kay Amara, isang taong inosente na sinasaktan ng mga taong dapat nag-aalaga dito. At ang takot na mabigo muli, ang takot na makita si Amarang maging si Marco, ang nag-udyok sa kanya na maging sobra-sobrang maprotekta hanggang sa nasasakal na niya ito, hanggang sa nasasaktan na niya ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Amara. Nagring ito ng nagring, ngunit walang sumasagot. Inaasahan na niya. Sino ba namang sasagot matapos ang lahat? Lumipat ito sa voicemail. Huminga siya ng malalim. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Amara, simula niya. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. May mga bagay kang hindi alam tungkol sa akin. Mga multo, mga pagkakamali na hindi ko matakasan. Siguro tama ka. Patuloy niya. Ang boses ay halos pabulong na. Siguro mas mabuti kung lalayo na lang ako. Ibinaba niya ang tawag. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela. Ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa kanyang pagtatangkang iligtas si Amara mula sa sakit, siya pa mismo ang naging dahilan ng pinakabago nitong sugat. Ang biyahe pabalik ng Quezon City ay isang mahabang panaginip na puno ng blangkong tanawin. Hindi na nagpaalam si Amara kay Gabriel. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, kinabukasan, umalis na lang siya ng maaga at sumakay ng bus. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang sigawan. Bawat kilometrong lumalayo sa Batangas ay 1 kilometrong lumalapit sa isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Lola Lourdes. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang yakap lang na nagsasabing, nandito ako. At sa yakap na yon, ang lahat ng pader na pilit itinayo ni Amara sa loob ng nakaraang 2 araw ay gumuho. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Itinaboy ng sariling ama. Muli, sinaktan ng taong inaasahan niyang poprotekta sa kanya. Ang pagbabalik sa Batangas ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Tama si Gabriel. Tama sila lahat. At siya, nagkamali siya sa pag-asang may babalikan pa siyang pamilya. Nagkamali siya sa pag-asang may hustisya pang naghihintay para sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang gabi. Hindi pumasok si Amara sa kanyang kainan. Nanatili lang siya sa kanyang kwarto, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala namang nakikita. Ang voicemail ni Gabriel ay pinakinggan niya ng 1 beses bago niya ito binura. Ang patawad nito ay parang asin na lalong nagpasakit sa kanyang mga sugat. Isang hapon, pumasok si Lola Lourdes sa kanyang silid. May dala itong isang mangkok ng mainit na arroz caldo, ang paborito niya noong bata pa siya. Umupo ito sa tabi niya. Hindi siya pinilit kumain. Noong unang beses kitang nakita, pagkatapos kang ihatid ni Gabriel dito, malumanay na simula ng matanda.
Para kang isang basag na salamin, maraming piraso ang nawawala at ang mga natitira ay may matatalim na gilid. Pero sa loob ng 13 taon, Apo, nakita ko kung paano mo dahan-dahang binuo ang sarili mo. Bawat piraso, pinulot mo. Bawat sugat, ginamot mo. Tumingin si Lola Lourdes sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pagkakabasag mo ngayon, hindi nito binubura ang lahat ng pinaghirapan mo. Isa lang itong bagong lamat at tulad ng dati, kaya mo itong ayusin. Hindi umimik si Amara. Ang mga salita ng kanyang lola ay parang ulan sa isang tuyong lupa. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang bato na hindi na kayang tumanggap ng anumang ginhawa. Kinagabihan, tumayo si Amara sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata ay walang kislap. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mundo. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban? Suko na ko, ma! Bulong niya sa kawalan habang mahigpit na hawak ang locket sa kanyang leeg. Pagod na po ako. Sa sandaling iyon, ang pag-iyak ay tila isang luho na hindi na niya kayang gawin. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang pagtanggap sa isang mapait na katotohanan na may mga laban na kahit gaano mo ipaglaban, talo ka pa rin sa simula. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Gomez sa screen. Sa unang 2 ring, hinayaan niya lang ito. Ayaw na niyang makarinig ng kahit ano mula sa Batangas. Ayaw na niyang balikan ang sakit. Ngunit sa pangatlong ring, naalala niya ang mukha ng abogado, ang tanging taong naniwala sa kanya mula sa mundong iyon. Anak, sagutin mo, sabi ni Lola Lourdes na nakatayo pala sa may pinto. Makinig ka muna, bago ka tuluyang sumuko. Sa huling lakas na natitira sa kanya, kinuha niya ang telepono at sinagot ito. Ang kanyang hello ay halos isang pabulong. Amara, salamat at sinagot mo. Ang boses ni Attorney Gomez sa kabilang linya ay apurado at may halong excitement na hindi maintindihan ni Amara. Pasensya na kung ngayon lang ako tumawag. May inasikaso lang akong napakahalaga. Attorney, kung tatawag po kayo para sabihing may pag-asa pa, wag na po. Malamig na sagot ni Amara. Tapos na po ang lahat. Hindi, Amara. Hindi mo naiintindihan. Giit ng abogado. Pagkatapos ng nangyari, hindi ako mapakali. May mali. Ramdam kong may mali. Kaya ginawa ko ang isang bagay na dapat ginawa ko na noon pa. Hinalungkat ko ang mga lumang personal na file ng mga magulang mo. Hindi ang mga file ng kumpanya, kundi ang mga personal nilang dokumento. At ano pong nakita ninyo? Mga lumang resibo? Mapait na tanong ni Amara. Isang sandaling katahimikan ang sumunod na tila humihinga ng malalim ang abogado bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Amara, sabi nito, ang boses ay seryoso at may diin. Kailangan mong bumalik dito. Napapikit si Amara. Ayoko na pong hindi ito tungkol sa pera. Putol ng abogado. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging halos isang bulong na puno ng misteryo. May natuklasan ako sa birth certificate ni Celeste. Isang bagay na babago sa lahat. Isang bagay na babago sa lahat. Ang mga salita ni Attorney Gomez ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Mas malakas pa kaysa sa sigaw ng kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nakatulog. Ang kawalan na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang bagong damdamin, pag-usisa. Isang mapanganib, ngunit hindi mapigilang pag-usisa. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, bumalik si Amara sa Batangas. Hindi na siya nag-abala pang magdala ng kahit anong gamit. Ang tanging dala niya ay ang locket sa kanyang leeg at isang pusong handa na sa anumang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nagkita sila ni Attorney Gomez sa parehong kapihan, ngunit sa pagkakataong ito,
Ang anyo ng abogado ay iba. May kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng awa at determinasyon. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito ang isang lumang, medyo naninilaw na dokumento sa lamesa. Isang kopya ng birth certificate. Tingnan mo, sabi ng abogado. Iyan ang birth certificate ni Celeste. Sinuri ito ni Amara. Naroon ang pangalan ng kanyang kapatid, Celeste Santos. Naroon ang pangalan ng kanilang ina, Elena Reyes Santos. Ngunit ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanko. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Amara. Ang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nakalagay dyan ang pangalan ng ina mo bilang unwed, paliwanag ni Attorney Gomez. Nang ipinanganak si Celeste, hindi pa sila kasal ng ama mo, ngunit hindi yan ang pinakapunto. Itinuro ng abogado ang isang hiwalay na dokumento, isang affidavit. Nang magpakasal sila ni Ricardo, legal niyang inampon si Celeste, kaya Santos ang dala niyang apelyido. Pero Amara, basahin mo ang pangalan ng ospital kung saan ipinanganak si Celeste at ang PETSA. Binasa ni Amara, isang maliit na lying-in clinic sa isang malayong probinsya sa Visayas, at ang PETSA ay 2 taon bago pa man opisyal na nagkakilala ang kanyang mga magulang ayon sa kwento ng pamilya. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang hindi niya kailanman inakala. Ang ibig sabihin, hindi niya matuloy ang sasabihin. Tumingin sa kanya ng diretso ang abogado, ang mga mata ay puno ng ining isang mabigat na katotohanan. Hindi anak ni Ricardo Santos si Celeste. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Amara. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang isip ay umiikot. Bigla, ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang tila walang dahilan na paboritismo sa kanya ng kanyang ama noong bata pa sila. Ang kakaibang distansya sa pagitan ng kanyang ina at ni Celeste. Ang paraan ng pagtingin ng kanyang ina kay Celeste, isang halo ng pagmamahal at pagsisisi. At higit sa lahat, ang matinding galit at inggit ni Celeste sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa atensyon. Ito ay tungkol sa dugo, tungkol sa pagiging isang tunay na Santos. Siya si Amara ang tunay na tagapagmana. Si Celeste ay isang lihim, isang kasinungalingan, at ang pag-iral ni Amara ay isang palaging paalala ng kasinungalingang yon. Nalaman niya, bulong ni Amara sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Siguro'y matagal na niyang nalaman, kaya niya ginawa ang lahat para sirain ako, para patunayan sa sarili niya na siya ang mas karapat-dapat. Ang galit na naramdaman niya para kay Celeste ay biglang nabahira ng isang kakaibang emosyon, awa, isang trahedya. Ang buong buhay ng kanyang kapatid ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Ang puot nito ay hindi lang basta kasamaan. Ito ay bunga ng isang malalim at desperadong takot. Ngunit ang awa ay hindi nagtagal. Pinalitan ito ng isang bagong klase ng lakas, isang malamig at matatag na determinasyon. Kailangan ni Papa na malaman ito. Sabi niya, ang boses ay matigas. Mag-iingat ka, Amara, babala ng abogado. Ang isang taong wala nang itinatago ay mapanganib. Pero ang isang taong may itinatagong ganito kalaki ay mas delikado. Lumabas si Amara sa kapihan. Ang mundo ay tila may ibang kulay na. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi na siya ang biktimang umiiyak. Isa na siyang tagapagdala ng katotohanan. Habang naglalakad siya sa plaza, isang pamilyar na figura ang nakita niyang naghihintay sa di kalayuan. Nakasandal sa isang puno, si Gabriel. Ang puso ni Amara ay sandaling tumigil. Ang sakit ng kanilang huling pag-uusap ay sariwa pa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, wala siyang nakitang panghuhusga sa mga mata nito.
tanging isang malalim na pagsisisi. Nabalitaan ko mula kay Attorney Gomez na babalik ka. Sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi kita susubukang pigilan ngayon. Lumapit ito. Amara, patawarin mo ako. Sa lahat ng sinabi ko, sa pagiging duwag ko, ang totoo. Natakot ako. Natakot akong makita kang masaktan dahil sa tuwing nasasaktan ka, doble ang sakit sa akin. Inilabas nito ang isang buntong hininga. Pero tama ka. Minaliit ko ang lakas mo. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas, Amara. Ang kailangan mo ay isang kakampi. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging kakampi mo hanggang sa huli. Ang katapatan sa kanyang mga mata ay tumunaw sa natitirang yelo sa puso ni Amara. Sa sandaling iyon, naiintindihan na niya. Ang mga multo ni Gabriel ay kasing totoo ng mga multo niya. Tumango siya. Isang maliit na tango na nangangahulugan ng lahat. Isang tango ng pagpapatawad at pagtanggap. May kailangan tayong gawin, sabi ni Amara. Ang boses ay puno na ng awtoridad. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Celeste. Bawat pagring ay parang isang pagtambol sa digmaan. Nang sa wakas ay sumagot ito, ang boses ay iritado. Ano na naman ang kailangan mo, Amara? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Amara. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na parang bakal. Mag-usap tayo, Celeste. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sa harap ni Papa, putol ni Amara. Oras na para malaman niya ang lahat ng sikreto mo. Ang lahat ng tunay na sikreto mo. Isang nakakabininging katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Narinig ni Amara ang bahagyang panginginig sa paghinga ni Celeste. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ang silid ni Ricardo Santos ay naging isang korte. Si Ricardo, na nakasandal sa mga unan sa kanyang kama, ang nagsilbing hukom. Si Amara Gabriel at si Attorney Gomez ay nakatayo sa isang panig, ang mga taga-usig. At sa kabilang panig, nag-iisang nakatayo si Celeste, ang akusado. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Bawat isa ay naghihintay, bawat isa ay nakakaramdam ng papalapit na pagsabog. Anong kabaluan ito, Amara? Basag ni Celeste sa katahimikan. Ang boses ay pilit na pinatatatag, ngunit ang bahagyang panginginig ay hindi maitatago. Muli mo na namang guguluhin si Papa. Hindi sumagot si Amara. Sa halip tumingin siya kay Attorney Gomez. Dahan-dahang inilahad ng abogado ang mga dokumento sa kama sa harap ni Ricardo. Mr. Santos, magalang na sabi ng abogado, may mga bagay po kaming natuklasan na kailangan ninyong malaman. Hindi lang po tungkol sa pananalapi ng kumpanya, kundi tungkol sa kasaysayan ng inyong pamilya. Isa-isang ipinakita ng abogado ang mga ebidensya. Ang pekeng liquidation report na ginamit ni Celeste na nadiskubring nakakonekta sa isang shell company na pag-ari ng kasintahan nitong si Rico. Ang mga testimonya mula sa dating kasambahay na nagpapatunay sa mga lihim na pag-alis ni Celeste noon. Sa bawat dokumentong inilalabas, ang mukha ni Celeste ay lalong namumutla. Kasama lahat yan sa plano mo, di ba, Amara? Sabi niya, ang boses ay tumataas. Gumawa ka ng mga pekeng dokumento para sirain ako. Papa, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Inggit lang yan. Kung inggit lang ito, Celeste, malamig na sabi ni Amara. Sa wakas ay nagsalita. Paano mo ipapaliwanag ito? Inilapag ni Amara ang huling piraso ng ebidensya, ang birth certificate. Sa pagkakita ni Celeste sa papel na yon, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Napatitig siya rito na para bang isang ahas na bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang perpektong depensa ay nagsimulang magkalamat. Kinuha ni Ricardo ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ang bawat detalye. Ang blangkong espasyo para sa ama,
ang pangalan ng ospital, ang PETSA. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumingin si Ricardo mula sa papel patungo kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi puno ng isang malalim at nakakatakot na pagkalito. Celeste, anak, ano ito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Doon na gumuho ang lahat. Hindi. Umiling-iling si Celeste. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang nila yan. Ang affidavit ng legal adoption na pinirmahan ninyo ng aking ina ay narito rin, Papa. Mahinahong sabi ni Amara. Ngunit ang bawat salita ay parang isang martilyo. Ang pagtanggi ni Celeste ay naging isang desperadong pag-iyak. Ang kanyang perpektong postura ay nawala. Napalitan ng isang babaeng nasa bingit ng pagkasira. Sinungaling! Sinungaling kayong lahat! Celeste, sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap ni Ricardo. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ang pakiusap na yon ang tuluyang bumasag sa kanya. Ang lahat ng galit, inggit, at sakit na kinimkim niya sa loob ng 30 taon ay sumabog na parang isang bulkan. Ang totoo? Sigaw niya, ang luha at laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Amara nang may nag-aapoy na puot. Gusto ninyong malaman ng totoo? Siya ang kasalanan ng lahat. Itinuro niya si Amara. Mula nang ipinanganak ka, nawala na ang lahat sa akin. Ang atensyon ni Mama, ang pagmamahal ni Papa, lahat napunta sa'yo. Ang perpektong anak, ang tunay na tagapagmana. Humarap siya kay Ricardo. Ang muka ay puno ng pait. Oo, nalaman ko. Ilang taon ko nang nalaman. Narinig ko kayong nag-uusap ni Mama isang gabi. Akala ninyo tulog na ako. Nalaman kong isa lang akong ampon. Isang pagkakamali na itinago ninyo. Ang bawat salita ay isang dagok kay Ricardo. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ginawa ko ang lahat. Patuloy na sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay paos na. Nag-aral ako ng mabuti. Sinunod ko lahat ng utos ninyo. Isinakripisyo ko ang buhay ko para sa pamilyang ito. Pero sa huli, ano ang nakukuha ko? Mga tira-tira lang. Samantalang siya, muli niyang tiningnan si Amara nang may pandidiri. Kahit itinapon na, hinahanap-hanap pa rin. Dahil dugo mo siya, dugo ka niya. Anak ka niya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa paghagulgol. Ako? Sino ako? Isang pagkakamali. Sa mga huling salitang iyon, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Hindi isang sigaw, kundi ang tunog ng heart monitor na biglang umingay ng tuloy-tuloy at mabilis. Beep, 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 beep! Napatingin ang lahat kay Ricardo. Ang kanyang muka ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukan niyang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Papa! Sabay na sigaw ng magkapatid. Naging isang eksena ng kaguluhan ng lahat. Si Gabriel ay mabilis na tumawag ng ambulansya. Si Attorney Gomez ay sumisigaw ng tulong. Si Celeste ay natulala. Nakatingin sa kanyang amang nag-aagaw buhay. Ang muka ay puno ng takot at hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Amara ang unang kumilos. Lumapit siya sa kama sa kabila ng sarili niyang gulat at takot. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig ito. Sa gitna ng kaguluhan, iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Tumingin ito, hindi kay Celeste, kundi kay Amara. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Walang boses na lumalabas, ngunit malinaw ang pagbigkas, patawad. Pagkatapos, sa isang mahabang buntong hininga, ang kanyang mga mata ay pumingas at ang kamay na hawak ni Amara ay lumuwag. Ang ingay ng heart monitor ay napalitan ng isang mahaba, tuloy-tuloy at nakakabinging tunog.
Isang tunog ng katapusan. Nakatayo si Amara. Hawak pa rin ang kamay ng kanyang ama, habang ang katotohanan ng nangyari ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Nanalo siya sa laban. Nailantad niya ang katotohanan. Ngunit sa anong halaga? Ang ingay ng heart monitor ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kaguluhan ay napawi. Iniwan si Amara sa gitna ng isang silid na biglang naging sobrang lawak at sobrang lamig. Hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang ama na ngayon ay wala ng buhay. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang nararamdaman niya ay hindi saya ng pagkapanalo o pait ng pagkatalo. Ito ay isang malawak na kawalan. Isang blangkong pahina matapos ang isang magulong kabanata. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Si Celeste, pagkatapos ng gabing iyon, ay parang bulang naglaho. Ayon sa mga pulis na tinawagan ni Attorney Gomez, umalis ito sakay ng isang taxi, dala ang isang bagahe at walang sinabing patutunguhan. Hindi na ito nagpakita sa burol o sa libing. Ang kapatid na ipinaglaban niya at sinira siya ay isa na lamang multo. Si Amara ang naiwang mag-asikaso ng lahat. Sa tulong ni Gabriel at ni Lola Lourdes na dumating mula Quezon City, na idaos niya ang lahat ng may dignidad. Tahimik lang siya habang pinapanood ang pagbaba ng kabaong ng kanyang ama sa lupa. Wala nang galit, wala nang hinanakit. Tanging isang pagtanggap na may mga bagay na hindi na maibabalik pa. Isang linggo pagkatapos ng libing, muli siyang nakipagkita kay Attorney Gomez sa library ng mansyon. Ang lugar na dati simbolo ng kapangyarihan at sakit ay isa na lamang silid na puno ng mga libro at alikabok. Ayon sa huling habilin ng iyong ama, Amara, simula ng abogado, inilalatag ang mga dokumento sa malaking lamesa. Dahil sa mga nangyari kay Celeste, ikaw na ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Santos. Ang mga salitang iyon, nag-iisang tagapagmana, ay walang anumang epekto sa kanya. Ang kayamanang pinag-agawan, ang kapangyarihang kinasabikan ni Celeste ay nasa harapan na niya ngayon. Ang mansyon, ang kumpanya, ang pera, lahat ay sa kanya na. Tinitigan ni Amara ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin kung saan siya dating naglalaro. Umupo siyang mag-isa sa tabi ng kama ng kanyang ama noong gabing bago siya tuluyang umalis. Hinaplos niya ang kumot. Dito siya itinaboy. Dito rin siya nakatanggap ng huling hininga ng paghingi ng tawad. Patawad. Naalala niya ang salitang iyon. At sa wakas, naintindihan na niya, ang pagpapatawad na kailangan niya ay hindi para sa kanya. Hindi para bigyan siya ng kapayapaan sa kabilang buhay. Ang pagpapatawad ay para sa sarili niya, para palayain ang batang 15 anyos na naiwan sa gitna ng unos, para palayain ang sarili sa bigat ng galit na dinala niya sa loob ng 13 taon. Pinapatawad na kita, Papa, bulong niya sa katahimikan ng silid. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Sa pagsambit ng mga salitang iyon, isang bagay ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Wala nang bigat. Tanging isang kakaibang gaan. Bumalik siya sa library kung saan naghihintay ang abogado. Kinuha niya ang ballpen. Attorney, gusto ko pong itayo ang isang foundation gamit ang pangalan ng aking ina, ang Elena Reyes Foundation, sabi niya sa isang boses na kalmado at puno ng desisyon. Gusto kong ang lahat ng ari-ariang ito, ang kumpanya, ang pera, ay mapunta sa pagtulong sa mga batang inabuso at inabandona ng kanilang pamilya. Nagulat ang abogado. Amara, sigurado ka ba? Ito ang buhay mo. Ito ang pamana sa'yo. Ang pamana po sa akin ng aking ina ay hindi pera, attorney. Ito ay ang pagmamahal at ito ang paraan ko para ipagpatuloy ang pamanang iyon. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Tungkol naman po sa mansyon,
Gusto ko po itong ibenta. At ang kikitain ay idagdag sa pondo ng foundation. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan niya ang mga dokumento. Bawat lagda ay isang paglaya, isang pagtalikod sa isang buhay na hindi para sa kanya. Pagkatapos noon, naglakad siya palabas ng mansyon sa huling pagkakataon. Dala niya ang parehong maliit na bag na dala niya noong siya'y dumating. Naglakad siya sa mahabang driveway, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay magaan. Hindi siya lumingon. Sa labas ng gate, naghihintay ang sasakyan ni Gabriel. Nakatayo ito sa labas, nakasandal, naghihintay. Nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Walang tanong, walang salita. Tanging isang tingin ng pag-unawa at paghanga. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Pumasok si Amara sa loob at habang paalis ang sasakyan, hindi niya sinulyapan man lang sa side mirror ang mansyon na kanyang iniwan. Ang kanyang tingin ay nasa daan na nasa harapan. Makalipas ang isang buwan, ang amoy ng bawang, sibuyas at gata ay muling pumuno sa kusina ni Ami. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagluluto. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay bihasang naghihiwa ng gulay. Sa isang sulok, si Lola Lourdes ay nakangiting naghahalo ng isang inumin. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay, parang isang sayaw na matagal na nilang pinraktis. Ang kanilang tawanan ay sumasabay sa tunog ng kumukulong sabaw. Dahan-dahan sa asin, Gabe. Baka mapaibig ka lalo sa luto ko. Biro ni Amara. Kahit hindi mo nalagyan ng asin, Amara, matagal na akong nahulog. Sagot ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Ngunit ang nangiti ay nasa kanyang mga labi. Napangiti si Amara. Isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid. Ang maliit na kusinang ito. Ang 2 taong ito na hindi siya iniwan. Ang init. Ang halimuyak. Ang pagmamahal. Dito pala siya tunay na nabibilang. Hinawakan niya ang locket sa kanyang leeg. Ang larawan nila ng kanyang ina ay isang paalala ng pagmamahal na nagmula sa nakaraan. Ngunit ang init sa kanyang paligid, ang init mula sa kalan, ang init mula sa ngiti ni Lola Lourdes, ang init mula sa mga mata ni Gabriel. Ito ang pagmamahal ng kanyang kasalukuyan at ng kanyang hinaharap. Nahanap na niya. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan.